Hi, Assalamualaikum. Welcome again to my vlog. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano natin gamitin yung power cleaning sa ating Epson L3210. So, kailan ba dapat natin gamitin? So, yun yung itatackle natin ngayon. So, be sure na tapusin itong video na ito. Baka makatulong ito sa inyo. So, simulan na natin. Okay, so nandito tayo ngayon sa ating laptop. So, ipapakita ko sa inyo yung paggamit ng power cleaning. Okay, so first, punta tayo dito sa file. So dito meron tayong makikitang file, ayan. Then dito tayo sa print or i-control P natin sa shortcut key. Okay, so ayan. Okay, so yan yung model ng printer natin, guys, which is yan. So nandyan yung printer natin. Okay, so ayan. Then dito tayo sa printer properties. Okay, so ayan. Then ang next is yung maintenance. Okay. So as you can see, meron tayong makikitang mga options dito, guys. So dito meron tayong makikitang printer head cleaning or print head cleaning. So yan yung ginawa natin nung last tutorial natin. Okay, so ibang model lang ng Epson. So ngayon sa baba niya meron tayong makikitang power cleaning. Ayan. So guys, for example, lumabo yung printout ng inyong Epson L3210. So maybe ang problema dyan is yung yung printer head niya. So kailangan siyang linisan. So dito tayo sa print head cleaning. Okay, so let's say hindi pa rin gagana yan after natin ginawa. So hindi pa rin siya gagana. So ano ba yung next na option natin? So ngayon gagamitin natin itong power cleaning. Okay. So ayan. So guys, bago kayo mag power cleaning, guys, dapat naka print head cleaning muna kayo. So unahin nyo muna yan. Pag gumana siya, so wag na kayo mag power cleaning. So kung hindi pa rin siya gagana, so that's the time na gagamitin natin itong power cleaning. Okay. So pinutin lang natin yan. Okay. So ayan. Then nandyan naman, print head cleaning may not improve the print quality in the following situations. So consider performing power cleaning if ayan, basahin lang natin. You printed or performed head cleaning when the ink levels were too low to be seen in the tank windows. Ayan. Okay. So ayan, kung naka-perform na tayo, guys, ng print head cleaning, so wala pa rin. So i-check natin yung nozzle, guys, yung sa ilalim ng ating printer. Okay? So ayan. Then dito, guys, sa power cleaning, meron tayong tinatawag na interval. So 12 hours yan. Okay? So i-next lang natin. So accept lang. Okay, so as you can see, pag na-check natin yung ink natin, if okay naman, meron ding ink or sapat naman yung ink niya pero hindi siya nag-print out ng magandang quality. So that's the time na gagamit tayo ng power cleaning. So i-check lang natin ito kasi meron naman siyang ink. Okay? Then ayan, an interval of 12 hours is required between each power cleaning. So for example, nag-power cleaning tayo ngayon. So hindi tayo pwede mag-power cleaning ng hindi bababa or hindi aabutan ng 12 hours. Okay? So as you can see, nakalagay naman dyan. So kailangan natin mag-power cleaning after 12 hours. Okay? So ayan, check lang natin. Then next lang natin. Okay, so ayan. So start lang natin. So as you can see, naga-power cleaning na siya. Okay, so ayan, as you can see, naga-power cleaning na siya, guys. On process na. Okay, so punta tayo dito sa ating monitor. Okay, so ayan. So hintayin lang natin, guys, kasi it takes minutes to finish this cleaning. Ayan. So hintay-hintay lang tayo. So ito yung last option natin, guys, pag hindi pa rin lilinaw yung output ng ating printer.
So kung hindi na talaga siya, for example, ginamitan na natin ng power cleaning, ayaw pa rin. So kailangan na natin buksan yung ating printer kasi may problema na dun sa nozzles niya. Okay, so ayan. So yung interval 12 hours guys, dapat masunod yun siya. Kasi pag for example nag-power cleaning tayo ngayon, and then after 1 hour or 30 minutes mag-power cleaning tayo ulit, so masisira yung printer natin. So lalabas yung ating ink dyan sa kanyang kinalalagyan. So mag-overflow yan siya guys. So kailangan talaga after 12 hours. So ayan. Okay, so malapit na guys. Okay, so power cleaning is complete. So okay na siya. So i-finish lang natin guys. Okay, so ipaprint natin ngayon guys. So susubukan natin. Ayan. So ito yung una natin i-print guys. Okay, so check natin itong output. Okay, so as you can see, malinaw na siya guys. Ayan. So i-compare natin. Okay, so ayan. So, I hope nakatulong ito sa inyo. Thanks for watching and don't forget to subscribe to Amer TV for the latest videos na aking upload. Sukran and wassalam.